So let's discuss this past board problem in strength of materials na lumabas noong May 2015. So this one is under yan. Shear in beams yan eh. Specifically, shear and moment in beams yan. Specifically, yan, moving loads. Okay, so sige, a truck with axle loads of W1, weight 1, 19.6, and ang weight 2 ay 78.6. Okay, so on a wheelbase of 4.3, yung distance nila, fixed yan, rolls across the beam shown in the figure. So determine the following. May naalala pala ako regarding dito. Minsan di binibigay yan. Di nabanggit yung distance. Parang ano na rin to, standard na rin yung 4.3 kasi. Nasa code yan. Sa ano ata yun? NSCP Volume 2. Di ba? May Volume 1 tayo. Yung buildings. So meron naman kasi yung about sa bridges eh. Volume 2 naman yun. Okay, so a truck with axle load of weight 1. So dito ko na siya ilagay. Okay, so yung weight 1, gayahin ko na lang yan. Weight 1 ay, ito yung mas magaan, di ba? So sige, liitan ko siya. Ayan. Ito naman yung mas mabigat. Yung weight 2. Ayan. Ang weight 1 ay 19.6 daw. Okay? 19.6 kilonewtons. And ang weight 2 ay 78.6 kilonewtons. So, on a wheelbase of the distance between them ay 4.3 meters. Lagay na rin natin. Yan, 4.3 meters. Okay, so rolls across the beam as shown in the figure. So, sige, padaanin natin to sa beam. Ayan, ayan, dumaan daw siya dyan. So, find the maximum positive moment that can be developed in the beam. So, sige, concept tayo. So, based sa concept, actually lumabas din yan of 2016. Ayun, nilagay ko lang. Yan palang na-compile ko eh. So, paano nga ba yung moving loads? Ayun. So, in general, general rules for simple beams. Yan, simple beams, may overhang lang yun. Pero wala namang matter yun kasi pag may overhang, yun lang yung magkakaroon siya ng negative moment. Okay, yung sa span niya, yun yung positive moment. Okay, so the maximum shear due to moving concentrated. Shear yan, nahin natin yung moment. Dito tayo second paragraph. So the maximum bending moment produced by the moving concentrated loads occurs, sabi, under one of the loads. When that load is as far from one support as the center. So ibig sabihin, mas ano to? Ito rin yung sinasabi na ito ba yung nilagay? Ito yung susunod. It should also be noted that this condition occurs when the center line of the span is midway between the center of gravity ng loads, yung kukunin mo yung resultant, and yung nearest concentrated load. Or minsan dyan yung ano yung biggest, yung heaviest na load. So, ganun lang. Okay. So, ayan na. Ito yung moment dito yung P1 is greater than P2 ba to? In this case, walang nakalagay, no? If P1 is greater than P2. Siyempre, shifted to the right yan. Kung saan mas mabigat, mas malapit dun yung resultant, di ba? So, ganun lang yun. Kaya ang sabi dito ay occurs when the center line of the span is midway within the center of gravity ng loads and the nearest concentrated load. Kasi yung mas malapit sa kanya, yung pinakamalapit sa kanya na load ay yung mabigat. Ganun lang. Pregnancy theorem, moment lang yan. So ito may formula pero try na lang natin to pan-checking. So para di tayo magkakabisa. Yung isa lang na common. So ito nakuha ko pala to sa AISC pang steel. Ito sa yung solution manual ng sa ano yun, yung kay Pytel and Singer. Okay. Ay, Pytel and Singer ba yun? Pytel and Singer. O, tama. So, in general, the bending moment of a particular load, again,
is maximum. Okay? When the center of the beam is midway between the load, gitna siya ng load and ng resultant of all the load. So, yun nga yung kanina. Then, on the span, dapat nasa span. Kasi pwede ring mawala siya sa span eh. Pag nawalan siya ng span, nawala siya sa span yung isang load, hulog na, edi isa na lang yung concentrated load. Pwede rin yun. Kung mas malaki talaga yun, check natin yun. So with this rule, we compute the maximum moment under each load. Okay? Then use the biggest of the moments for the design. So usually naman daw, the biggest of these moments occurs at the biggest load. So yun lang. Okay, so gawin na natin. Okay, so kunin muna natin yung resultant niyan. That is what? 19.6 plus 78.6. Okay, so 19.6 plus 78.6 yan, 98.2. Okay, ibublo ko yan. Pero di ko alam saan pa siya located. So magva-Varignan's theorem pa tayo dyan. Okay, mag-Varignan's theorem tayo dito. So madali lang naman. Hanap ka lang ng reference. So, madali lang na. Bergmann's theorem, di ba? Parang ano lang, load times distance. Ito, kung magre-reference ako dito, so wala nang moment arm to. So, yung 78.6 na lang ang may moment arm. Tapos times ko sa wala. 78.6, tapos times ko sa moment arm niya na 4.3. Bergmann's theorem lang to. Tapos equal sa total. Tapos yun yung distance. Or parang dinivide ko na lang siya agad. Sa resultant na ilan yun? Hindi ko nasulat. 78.6 plus 19.6. 98.2 ba yun? 78.6 plus 98.6. 3.44 yung distance. So, ilagay ko na lang yan as x. Okay, 3.4. So, nakalahati ba yan, 4.3. Tingnan na natin. Siyempre, shifted yan to the right. O makikita natin yan. Ang kalahati niyan ay 2 lang, 2.15. Ano nakuha nating x? 3.4. So, shifted nga sa mas mabigat. So, nandun yung resultant natin. Ano yung resultant? Kalimutan ko. 98.2 nga. Okay, 98.2 kilonewtons. Okay. So, nasan ba yung midspan yan? Ay, nahanap ay maximum positive moment that can be developed in the beam. So, yung span lang yan positive, di ba? Kasi yung overhang banda, yun lang naman yung magkukos ng negative na moment eh. So, gitna daw siya, between siya neto and yung biggest load. So, ayan ganyan. Pero, hindi yan sa midspan nangyayari. Hindi sa midspan nangyayari yung moment, kundi under ng load na yon. Dito. Dito. Paano ko balagay? Green na lang. Hindi dito. Yan yung moment. So, syempre, kung situated na yan dyan, kunin ba natin yung distance na to? Pwede naman. Sige, mamaya, kapag isusolve na lang natin. So, obviously, ito ay magiging 11 na lang. 11. Kalakalahati eh. Di ba? 11. Wish ka na. 11 meters. 11 meters. Tama naman, di ba? Binigay naman kasi na yan. Wala sinabi dito na span niya ay 25. So, binigay na lang yung figure agad. Okay. Sige. So, ano na yan? Kunin natin yung reaction. Pili ka. Saan ka kukuha ng reaction? Pwedeng dito ka na mag-moment. Mo ba? Yun, summation moment tayo at C. Mabilis lang naman to. Summation ng moment at C equals 0. So, masasolve natin tong reaction dito. I-blue ko na lang. May sasolve kang reaction dyan, RB. Summation moment about C is 0. So, that's 22 times RB. Okay, so yan yun. 22 times RB. Siyempre, anong gagamitin dito? Hindi mo pwedeng gamitin yan silang tatlo. Either yung components lang or yung resultant. Pwede, resultant mo na agad. Di ba? Alam mo naman yung distance eh. Alam mo na nga ba? Di ba ito ay 4.3 pero ito pala yung x. So, di ba may distance pa to? Ito yung x kanina.
yung saan siya malapit. Ay, ito pala. Ito pala yung x natin. Okay. So, yun yung 3.4 something. X na lang yan. May value naman na tayo yan. Okay. So, ano yan? Pag nagmo-moment ka, kaya ba? Pwede naman. Ito kalahati. So, lagyan nga natin tong distance. Ano ba pa tawag natin dito? Kung ito ay x, parang mas maganda yung kabila na lang yung gamitan natin na x. No? So, papalitan ko yung value para hindi nakalilito. Para mas madali kapag nandito yung x eh. Pero mababago yung value ng x ko. Imbis na yung ano, 3.4, gagawin ko yung 4.3 minus yan. So, yun na yung bagong value ng x. 0.858. Okay? Mas madali kasi siya. Para ang mangyari dyan ay kalahati. Kalakalahati. Di ba? Ay, shucks. Kalakalahati gagawin natin. Ito maging x over 2. Ito rin x over 2. Ayan, x over 2 yan. Ulit nga. X over 2 to. Ayan, x over 2 rin to. Ganun. So, x over 2, x over 2. Ayan, so ang buong yan ay x. So, ayan na yung distance na x natin. Parehas lang din naman yan kapag ginamit ko yung ano, yung 78.6 naman yung 78.6 naman yung wala. Baling ginamit ko 19.6 times buong distance 4.3. Di-divide ko naman yan sa 98.2. Parehas lang yan sila. Other ano lang yan eh, 0.858, di ba? Other way lang yan. Nauna ko kasing sinolve yung kabila, pero naisip ko na mas okay pala kapag yung other side na x yung gagamitin natin. Ayan na, kaya na yan. So, 22 times RB, ayan, 22 times RB, moment sa C, and then yung resultant na gagamitin natin dito. Di ba? So, equilibrium lang to. Equals, so resultant, 98.2 times, ano yung distance na yan? So, yun, yung 11 plus x over 2. Di ba? 11, ang moment arm yun, 11 plus kalahati, x over 2. Walang formula. Yung ano lang, yung concept lang. Masasolve na natin yung RB. Lagay ko naman yan sa B. So that will be 98.2. 98.2 times 11 plus x over 2. 98.2 times 11 plus x over 2 and divided by 22. Ito na yung reaction at B. 51.02 kilonewtons. 1.02 kilonewtons. Oh, may reaction ka na. O, kaya na yan masolve yung moment. Pero, di na natin isusulat. Rekta na natin yan. B times, positive moment, di ba? So, positive pag pinapangiti yung beam. So, B times, ano yan? So, dito tayo ha, yung point G, ayan. So, that will be 11 plus x over 2, di ba? 11 plus x over 2. O, yun na yun. Pero, positive yun. Tapos, ano ba? I-restrict yan ng ano, di ba? Babawiin yan itong negative. O, pwedeng anong gagamitin mo dyan? Kahit ito na lang, yung maliit lang. Ito. Gamitin natin to. Kasi, ito, wala na siya dun eh. Wala na siya sa mids. Lagpas na siya. Kumbaga, pag nag-moment ka with respect dito, ayan o. Kung left side yung kinonsider mo, left side ng section kinonsider mo, so ito lang dapat yan. Ano makikita mo dun? Itong reaction na to and ito. 'Di ba? So, kaya, maliit lang siya. So, minus 19.6 times. Tama? B times 11 plus x over 2. 11 plus x over 2. So, ito yan. Tapos, ayun na. 19.6 times, yun, 4.3. O, yan, 498. Nandun ba yan? Ayun, 498. 498.78. Diba? Or, di ba may shortcut tayo dyan? Yan na yun. Yan na yung para masolve mo yan. 498.78. Or, may shortcut tayo dyan. Okay, okay, okay. Ito, for two moving loads, yan.
Simply supported. Applicable yan kapag simply supported naman yun, may cantilever lang. Ito lang kinoconsider mo na span. Ayun lang pila pasada, apat pala. Pila minus pasada, pila pasada ulit kasi naka-square, apat pala. Yan ituro sa amin nun eh. Wherein daw, PS yung smaller load, kaya P sub S, PB bigger load, wala naman yan dito. P yung total, yung resultant. Yan. O, yun na. Then yung L yung length ng span, yung positive lang, yung span lang mismo. Hindi yung kasama yung sa overhang, kung may kung may overhang man. And then yung D yung fixed distance nila. O, ganun. Okay, so lagay natin yan. Lagay ko sa F yung resultant. Pila, parang lagay ko sa F yung resultant, tapos sa D yung distance. Yung length, ano ba? Yung B na lang for B. B na lang para sa span ng beam. O, diba? PB minus PS. Shorter. Lagay ko na lang to sa A. Mas maliit eh. Tapos D. Pila pasada. Squared pila pasada. Apat pala. F. Tapos yung beam distance. So, yun. Direct sub. 98.2 yung total. Tapos yung B ay yung... Ano yung B? Maliit. Yung beam distance yun, di ba? Ano yun? 22. 22. O, pwede rin itong A yung maliit. Ano yung maliit? 19.6. And then, yung D distance ay, yung fixed distance niya na 4.3. Tandaan niyo yan, be familiarized dun. O, di ba? Anong mabilis? Ito, by concept, yung nauna. O, yan lang solution dyan, o. Ano lang, dapat ma-imagine mo lang. Gigitna mo yung kundi mo yung gitna ng beam, tapos kung may resultant, mabilis lang yun. Kung na, strema pa lang yun eh. Mabilis ka naman na kung okay ka na sa statics mo. Diba? Yung sa equilibrium equation, mabilis lang din yan. Ganun. So, sunod, maximum negative moment daw that can be developed in the beam. So, ano mangyayari dyan? Duplicate ko na lang to. Ayan, another one. Another one. Negative naman siya, no? So, yun pa rin, gagamitin pa rin natin to. Duplicate natin. Ayan, no? Angas. So, ang sabi, negative moment daw. So, paano ba nangyayari yung negative moment? Madalas, yan na yun. Yun yung sa overhang. Kapag nandito yung force mo. Ano ba yung sabi? Same lang naman yun sa kanina. Pero positive nga lang kasi yan. Pero ito, alam naman na natin na ang negative moment, nasa ano yan? Nasa exterior support yan kung may overhang ka. Yun yung exterior yan, di ba? Pero, yan. Labas siya, pero gitna siya nito eh. Kind of interior na rin, di ba? Kasi sa conjugate beam, tinitreat yan as interior support eh. So, para kapag, di ba, kapag conjugate beam, ginamitan mo siya ng sa conjugate beam nga. So, from interior support, magiging siya, interior hinge, di ba? O, ganun. So, anong gagamitin natin dyan? Itong 19.6, isa lang yung dapat nandyan. Kasi, kung meron ka na dito, magiging positive na yon. So, hindi na maximize yung negative. So, ibig sabihin, isa lang sa kanila ang nasa dulo. 'Di ba? Nai-gets ba yun? Hopefully. Isa lang sa kanila nasa free end. Either itong 19.6, obviously, anong pipiliin mo? Anong magbibigay ng malaking negative moment? 19.6 o itong 78.6? Diba 78.6? So, wala na to. Ito yung nandito siya. Tada! Ayan, multiply mo na lang yan sa 3. Di ba moment yon? 78.6 times 3. 235.8. Ganun lang. 235.8. Sunod, maximum negative shear. Paano ba anong negative? Paano ba yung sa shear? Balikan na natin. Ito. For moving loads, maximum shear occurs at the reaction when the larger load is over that support. Ganun lang. Ilalagay mo lang siya when the larger load is over that support. So, another one. Gawa ulit tayo. Okay, another one. Ito ulit gagamitin natin.
Ayan. So, nandito kaya? Larger load is nandyan, di ba? Oh, ibig sabihin nandito. Kaso, mahulog na to. Kasi 3 meters lang yan. Okay? Ano pa ba yung isa sinabi? Maximum shear occurs at the reaction when the larger load is over that support. So, yun lang naman ang sa moving loads. Pero meron pa yung nabianggit dito eh. Ito. So, the maximum shear due to moving concentrated loads occurs at one support. Okay? When one of the loads is at that support. Madalas doon, pwede kasi yan yung positive, pwede rin yung malaki, pwede rin yung maliit, di ba? So with several moving loads daw, so the location that will produce the maximum shear, yan, must be determined by trial. So ayun nga, ibig sabihin, check mo muna, yung kapag siya yung nasa support na yon, yung maliit na load, then kapag yung malaki naman. So ayun, una kapag nandito siya, then kapag nandito naman. Okay. So, paano nga ba yan? Ano ba shear dito? Di ba kapag sa shear diagram yung since end span na yan, di ba magzi-zero na yan dito? Ayun. So, dahil sa magiging, ano niya, reaction, magzi-zero na yan dyan. Maximum negative shear that can be developed in the beam. Meron pa bang binanggit? Ito. For 3 or moving loads, ibig sabihin sa ano lang yan, in general lang yan. Applicable yan sa single, double, sa one or two moving loads. So maximum shear occurs at the reaction when where the resultant load, iba naman yung term dito, where the resultant load is nearest. So usually it happens if the biggest load is over that support. And as many as possible, and as many as possible of the remaining loads are still on the span. So ayun, so kapag may nahulog na, mababawasan na yung shear nun. So dapat, ayun, as possible daw, lahat ng loads ay nasa span. Ito pa, maximum shear occurs at the reaction where the resultant load is nearest. Ito na rin pala yun, naulit lang. So in determining the largest moment and shear, it is sometimes required or necessary to check the condition when the bigger loads are on the span and the rest of the smaller loads are outside. O pwede rin pala yun. Largest moment and shear. So sabi dito, the rest of the smaller loads are outside. Ibig sabihin parang nahulog na. O sige. Ang sabi, bigger loads are on the span. Ano unahin natin dyan? Ito muna. It happens if the biggest load is over that support. Okay, yung biggest load daw ay nasa support na yun. So, dito yung 78.6 eh. Baka dito. Ayan dito. Try na muna natin dito. Okay, so ito yung kinukuha natin na share. Okay. Sige. So, paano yan? Summation of moment ulit about C. Reaction, equilibrium equation. Summation of moment about C equals 0. So, ayan. So, magkakaroon ka ng reaction ulit dito. Siyempre, iba na yan sa kanina since magkaiba na yung placement nila, di ba? So, this will be your RB. Pero ganun pa rin, RB times ano pa rin yan? RB times 22. Tapos, kung mag-moment ka niyan, kahit wag na yung resultant, pero, hindi mo gamitin yung resultant. Kasi ito, 0 naman yung moment arm yan, ito na lang yung magagamit mo, di ba? So, that will be 19.6 times 4.3. Ito yung basa kanina. Iba naman, di ba? Iba naman. So, RBI, ayan, 19.6 times 4.3. Divide ko by 22. So, ito yung reaction dun. Liit nung reaction dun, di ba? So, maliit dyan. Nandito yung bigat. 3.83. Summation of ano na lang yan. Summation of forces na lang yan. Along vertical. Equals 0. So, meron tayong RC pala.
Ayan, may RC dito. May RC tayo dyan. So, summation forces along Y equals 0. Magkakaroon tayo ng RB plus RC. Equals, RB plus RC equals, yun, summation na lang yun. Yung 98.2 na resultant na gagamitin ko. Again, di mo pwede gamitin parehas yung resultant and yung components. Either resultant lang or yung components. Yung RC na niyan ay talagay natin to sa B. So, syempre, malaki yan kasi minimizing dito banda eh. 98.2 minus yung B. Tama ba? So, ayan. 94.36. Nasa choices na ba yan? 94.37. Yan na nga ba yung sagot? 37 pala talaga. Hindi ko nakita yung 9, 94.37 kilonewton. So, yun na yung reaction. Yun na rin yung maximum shear based sa, explanation dun. Okay. We'll see. So, ayan. Kasi, check natin yung isa ha. What if 94.37? What if, what if dito? Hindi naman yan yung mabigat eh. Pag nangyari kasi yan, tignan natin ha. So, lalaki tong dito banda. Ang goal nga natin, mas malaki yung kung nasaan yung load, 'di ba? So, dapat nandun din yung biggest load para wala siyang moment, 'di ba? Na magkukos para dito sa reaction sa other side. Parang yung sa kanina, 'di ba? Kung maalala niyo to, 'di ba? Ito ba 'yun? Ano ba 'yun? Ito ba yung ginamit natin? Ayan. So, since yung biggest load nandyan, so pag kinuha mo yung moment, with respect dito, para makuha mo yung reaction dito, so yung maliit na load magagamit mo, which will give you a smaller value din sa reaction sa other side. So, pag maliit yung reaction doon, malaki yung sa kabila naman, di ba? Or kapag baliktad naman dito, ito kasi mawawala na talaga to eh. Mahulog na to. Pwede rin naman to. Tingnan nga natin anong mangyari kapag ganyan. Hulog na to. Diba? Mahuhulog na siya. Gawin ko ngang separate na lang. Hiwalay ko na lang. Gawa natin ng panibago bali. Ayan na. Okay, pakita lang natin paano mangyayari kapag ganun. So, eto siya. Pag ito, obviously naman na maliit talaga, di ba? So, what if ganito? Nasa other side siya. Ano ba pinapakuha? Negative shear. Negative shear ba yun pag dito? Positive. Tama. Negative kasi, ayan o. Kumbaga, kailangan mo ng pa-upward para maging zero. Tama. Maging negative nga siya. So, ito naman ay magbabalance lang to eh. Magiging RB lang to. Pero sige, tignan natin ah. Ayan. What if yung 78.6 yung nandyan? Yan lang. Kasi hulog na yung isa eh. Di ba? Okay. So, let's try. Summation of 4 moments. Obviously, automatic na yan. Summation of moment about C. 0. So, RBI, 78.6. Mas mababa siya. Yun na yun. Summation of moment about C equals 0. So, ibig sabihin, RB times 22, di ba? RB times 22, RB times 22 equals yan, 78.6 times 22 din. So, cancel yung 22, matitira. RB equals, yan, equal lang sila. Mas mababa siya. If ever, mas malaki yan, ayun, kaya check lang talaga. Wag mo na, kaya mas maganda kapag nagano ka. Ganito ka, yung by concept. Alam mo yung concept. 78.6, mas mababa siya sa nakuha natin, 94. So, hindi siya pwede. Ganun. Yung isa, obvious na talaga yun. Kasi malaki itong nakuha natin dito eh.
Pero tignan nga natin, baka nasa choices. No? Pakita lang natin. Dito na lang, i-move ko na lang to. Pero erekta ko na lang naman eh. Nire-erekta na lang natin. What if dito, ganyan. Parang gagawin natin, mag-summation tayo ng moment about, um, ano ba? Pwede tayo mag-summation of moment na agad about RC. Tama ba? About RC. Parehas lang din naman. Pwede mo na lang pala rekta yung kanina, no? About RB, nag-moment ka sa RB. So, masasolve mo na agad yung RC. Parang ganun. Balikin ko lang ha. Ayan, tignan nga natin. Pag nagdiretso tayong summation of moment about B. So, masasolve na natin yung RC. Pero pag ganito, parehas din kailangan mo gamitin. Sige nga, tignan nga natin. So, that will be 98. Nasa X pa rin ba yun? Okay, nandito pa rin naman. Yung X distance. Okay, tama. Sige, so summation of moment about B, di ba? Nirekta ko na lang ha. So, yung resultant gagamitin ko, 98.2 times distance yan ay 22 minus yung X. Okay? And that is equal to, ito na, RC. Or parang i-divide ko na lang. Equals RC times 22 or di-divide ko na lang to recta by 22. Diba? Parehas lang. So, mabilis pala yun kapag ganun. Kinuha ko pa kasi yung isang reaction eh. No need naman na pala yun. Pwede rin. Dito. Pag dito tayo. Pag ni-move natin siya dyan, ang mangyayari ay, ayan na ha. Moment ulit tayo about dito sa C naman. Para makuha na agad natin tong RB na same kanina. So, paano yan? Resultant na lang ulit para di mo na gamitin tong dalawang forces, dalawang moment arm yan kapag nagkataon kasi. So, 98.2 times ano na yan? Ayun lang. 22, kailangan ko makuha yung distance na to. Sige, pwede naman. 22 minus, paano yan? 4.8 minus, ito, di ba? 4.3 pala, 4.3 minus x. Para makuha mo tong distance na to. Kasi yun ibabawas mo sa 22 eh. So, 4.3 minus x. Okay, so yan na yun. 98.2, moment mo sa C para makuha mo yung B. So, that is 22 minus ito. Okay, tama. And then, yung RB na lang. Parang di-divide ko na lang din to by 22. Di ba? Mas mababa rin siya, 82. Maabis na. Pero kung di ka sure, kung gusto mo talaga maniguro, edi check mo parehas. Tubusan ka ng time niyan. So, ayun. Basta yung load, biggest load na lang talaga. Pero mali mo talaga nangyari din, no? Pa kasi na-encounter eh. Or yun, practice na lang talaga. So, ayun. That's it for this problem. On this moving loads. Yan. Hope you learned something. Yan. Thank you.